bayan, tayo nagtitipon hindi para manggulo. Tayo nagtitipon sa mapayapang pamamaraan sapagkat ito ay nasasaligang batas. Ang mapayapang pagtitipon at sama-samang pagkilos ng mamamayan ay ginagarantiya ng saligang batas. Walang tayo nilalapag na batas. Huwag tayo mag-obstruct. Hindi muna tayo pumakit na sa EDSA. Pakinggan yung sinasabi ni Eric, hindi muna. Klaro tayo doon na. Hindi muna. Kita muna tayo sa gilid. Pangalawa, kapag mag-aresto sila, do not resist. But i-document natin. Sabi ko kay Eric, manalangin. Mr. Eric, manalangin. Mag-uusap-usap muna mga volunteers na nandito na mga nagko-coordinate. Walang leader dito ha. Lahat tayo leader. Tayong lahat. Lahat tayo leader. Mag-uusap-usap muna kami. Walang alipin dito. Correct. At tayo Masters of this nation. correct. Ang totoong kapangyarihan ay nagaganap sa pagtitipon ng mamamayan. Ang tayong gawin ay siyang manalita. Hindi tayo nananawagan ng pag-asa. Anong pinapanawagan natin? Mapayapang pagbabago. Yes! Hindi tayo nananawagan ng revolusyon. Ang pinapanawagan natin, tunay na pagbabago sa mabuting pamamaraan ng pamumuno sa gobyerno. At yan ay sovereign will ng taong bayan. Yes! Klara kayo dyan. Ayaw nating manumbalik ang CPP, NPA, NDF na ginagamit ngayon sa gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Kaya tayo nagsasalita. Kasi sila ang totoong kalaban ng gobyerno. Demokrasya! Demokrasya! Demokrasya tayo! Hindi komunista! At Demokrasya! 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 Freedom! 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 Hirapan! Dito muna at bago magpatuloy ang ating spontaneous sa pagtitipon, we will request someone, si Brother Oliver, to bring us into prayer bagamat nasa likod natin ang simbahan ng EDSA Shrine. Brother Oliver, and then we will talk with some coordinators to have an organized response sakali pong i-disperse tayo at hindi tayo payagang manatili beyond 7 p.m. Go ahead, Brother Oliver. Awan Diyos, Katahimikan po, please. nananangin po kami, Ama, sa oras na ito, dito sa EDSA, Ama. Patuloy mo po kami puspusin ng biyaya. Lahat ng nandito po, Amang Diyos, lahat ng nanonood, buong Pilipinas, sa buong mundo, gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Ganitong laban na po, Ama. Laban po dito ng Pilipinas, laban po ito ng bawat mamamayan. Kaya sa katarungan at ibigay po ang karapat-dapat kung dapat palitan po Pangulong BBM Marcos. Gagawin po namin, Ama, dahil kung ito po ang inyong kalooban. Alam po namin, sobra na ang pagpapagpapagpapag sa taong bayan. Wala na po kami pwedeng sabihin kung hindi kasamaan ang nangyayari sa Pilipinas. Naglipana na po ang korupsyon, ang drugs, lahat po ng kalawat na nangyayari dito po sa bansang Pilipinas. Wala na po kami masasabi dahil sobrang pagpapahirap na po sa taong bayan. Kaya kami po sa ito, buong puso, nang hihingi ng gabay ninyo sa bawat isa namin. Pagkainatan niyo po kami sa oras na ito. Dahil sa oras na ito, Ama, alam po namin itong mga fireman dito na kami po ay bobompahin ng tubig, pero kami po ay hindi aalis. Ipapakita po namin ang aming karapatan. Ang bawat karapatan ng bawat isang Pilipino, ang bawat karapatan ng isang mamamayang Pilipino, at karapatan namin bilang mga anak ng Diyos. Kami rin po, Ama, humihingi sa iyo ng katarungan at kapayapaan na ibigay mo na ang karapat-dapat para sa amin. Alam po namin, ng buhay po namin, wala kami pwedeng ibang paniwalaan kung ikaw lang ang Diyos. Kahit Muslim man, Kristiyano, born again Christians, Iglesia ni Cristo,
Kapitaan, Jehovah's Witnesses, lahat po ng denomination. Pinag-pray po namin na kami po magsama-sama sa oras na ito. Kaya dalangin po namin ang pagpapala ng bawat isa sa amin. At ang aming Vice Presidente at ang Duterte family, patuloy niyo po silang gabayan. Dahil sila po ang alam namin na karapat-dapat na tuklok sa pagkakasal. Ito, salamat sa amang Diyos na aming kapagpagtaas. Amen. Mga kasama, mga kababayan, pakinggan natin ang maiksing mensahe o guidance mula sa kapatid natin na naunang bumuo ng Friday Group activity sa EDSA Shrine. In fact, ang ganitong kalaking pagtitipon, ang huling ganitong pagtitipon-tipon na ganito kalaki at mula pa kaninang umaga ay naganap 23 years ago or 24 years or 25 years ago nang pinapatalsik si Joseph Estrada dito sa area na ito. Pero ang core group sa likod noon, mga komunista, mga kasama. At nabulag nila ang taong bayan. Pero malaking bahagi doon ay mga sinsirong mamamayang Pilipino na talagang gusto ng pagbabago. Pakinggan natin si Brother J.M. Morales sa kanyang ilang guidance in kaso ano po ang mga mangyayari at ano po ang ating gustong gawin, bakit tayo nandito sa EDSA Shrine. Katahimikan please. Nandito tayo ay mapayapa kalaman ng hindi natin hangad tayo ay kaya pinatutunayan natin sa kanila sa pamamagitan na ito, sa pamamagitan ng mga pagtitito na tulad nito. Pinakikita natin na sa kabila ng mayroon tayong mga leader sa ating bansa, ay wala tayong tatulad. Kaya tayo ay mantong dito sa EDSA Shrine. Kaya tayo pumunta rito ay upang magsumbong, itulog ang mga hinahil, yung mga pabigat sa ating kabubuhay, yung mga nagpapasabing sa atin. Kaya po, wala nang mapuntahan ang pamilyang Pilipino. Hindi na makapunta sa Senado, walang babala sa Kongreso. Diba? Wala na yung dating Pangulong nagmamahal at nagmamalasakit sa karaniwang tao. Kaya dito tayo ngayon gumanto. Tayo kumakatok sa puso at sa puso ng Diyos. Patuloy ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya na darating at darating ang araw na yon na tayo ay pagkakalooban ng awa. Amen. Thank you, Brother J.M. Klaro ha, ang binanggit ni Brother J.M. Morales, hindi tayo naghahanap ng gulo, naghahanap tayo ng pagbabago. Hindi tayo nanguudyok ng pag-aalsa, nananawagan tayo ng pag-aalsa ng mamamayan para sa mapayapang paghahayag at salubin. Music Ben Ranke, para po sa inyong pag-participate mula kaninang umaga pa, sinamahan nyo kami nila Brother J.M. Morales. Please. Una-una, walang leader dito. Leader tayo lahat. Yung leader tayo sa amin. Kaya nga kami naglaman. Kaya nga, walang leader dito. Ano? So, walang leader. So, mag-alay tayo ng dasal para sa kapayapaan, para sa kalayaan ng taong bayan. Pagdasal natin na sana kung may pagpakataon pa, tumino ang ating dapat. Kung may pagkakataon pag-iisip, patino siya. No? Pero pinasabi natin na kung baka sakali naman, hindi na kaya niya pamunuan ang bansa dahil meron siyang problema sa pag-iisip. Aminin na niya. Aminin na niya at ibigay na niya sa kanyang Vice Presidente. Kasi nasa konstitusyon niya. Kasi nasa konstitusyon. No, hindi naman niya pwedeng ibigay kay Martin Romualdez. Layo yun. Yun ang nakapagulo. Yun ang nakapagulo dahil gusto ni Martin bumalik. Andyan si Inday Sara, VP. Diba? Binoto siya binoto natin sa taong bayan. So, kailangan dahil alam ng taong bayan na ang tinulungan natin President SBBM hindi
perform na kanyang trabaho isip presidente, hindi niya kaya. Ngayon, bumaba lang. Yung ikaw kasi. At yan ay hindi iligal na panawagan. Nasa saligang batas yan. Pagkatao ni walang Sa Kamara, nasa sa tungpiso ang mga tunay na kawasan. Pwede maka-request para harap naman sa dito. Para bigyan ng sawa kami ng Huwag ng palubain. at huwag nang palupain ang puso. Alam na, tutang binoto ka naman namin. Tutang ikaw man ang binoto namin. Pero kung hindi mo kaya, talagang nakikita ka din namin na hindi mo kaya. Aminin. Yusik Benranque, pakinggan po natin mga kababayan, bigyan natin ng paggalang din ang pananampalataya ng ating mga Muslim brothers and sisters. May representante po sila dito. Thank you Yusik Benranque and Brother JM. Pakinggan natin ang ating kapatid mula sa Bangsamoro people at sa Muslim brothers and sisters community. harap dito, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Itong panalangin na ito ay para sa mga pamilya Duterte na binigyan sila ng proteksyon. Hindi dapat Lalabagin ang mga karapatan ng mamamayan. Ang pagpapakulong sa mga resource persons sa loob ng Kongreso ay hindi tama at hindi dapat pinapayagan. Hindi pwede natratuhin ng kriminal ang mga resource persons at dapat nirerespeto nila ang ini-invite nila dyan. At ako, 1 week from now, naranasan ko yan kung bakit ko sila tinawag na kangaroo court. Sapagkat talagang totoong kangaroo court. Walang karapatan ang mga resource persons at walang pwedeng sumita sa kanila. Sila ang nag-ari-arian at nag-Diyos-Diyosan sa kapangyarihan at pondo at walang sumisita sa abuso nila sapagkat inutil ang gobyerno ni Marcos. Yan ang dahilan kung bakit tayo, sabi ni Brother JM kanina at ni Yusik Benranque, mapayapang naghahayag ng ating mga saloobin. Ayun! So dito muna tayo ha, mga kababayan. So kung may gusto pang maghayag mamaya, si Kamintong Laurel, nandiyan pa ba? Kamintong Laurel, are you still there? Mukhang wala na si Kamintong. Kung wala na si Kamintong, si Brother Oliver muna ang nandyan ba? Okay. Kung wala pa si Kamintong at tinatawagan natin, pwede pong lumapit dito hawakan niyo muna ang kanyang stand. Si Brother Bisdak, isa ito sa mga independent journalist ng ating panahon. Hawakan niyo muna ang kanyang stand. Si Ka Eric hindi na nakapag-live kasi kayo ng live ni Ka Eric. Bisdak, ang inyong gustong ipaabot kung bakit bilang independent journalist, ang tawag sa inyo ay hindi po vloggers lang. Kayo ay mga mojo, mobile journalist. Ibig sabihin, kayo ang tagapagpadaloy ng impormasyon at katotohanan. So hindi kayo ordinaryong mga vloggers. Kayo ay mobile journalist. Bisdak, go ahead. Harap ka naman dito, bay. Thank you. Yan. Okay na ba? Mabuhay po tayo mga Pilipino. Mabuhay! Pang ilang araw na po natin na sumisigaw ng ating karapatan bilang isang simpleng mamamayan. ng Philippines, manood kayo. Bakit nga ba nandito kaming lahat? Bakit nga ba kaming mga political vloggers ay nagsilabasa na ho sa kalye ngayon? Ito lang po ang masasabi ko po sa inyo. Hindi na ho biro ang dinaranas po ng maraming Pilipino ngayon sa kamay ng gobyernong mapang-api under Marcos admin. Kakaiba na ho ang ating naramdaman ngayon. Kung hindi ho tayo sisigaw, sino pa ba? Alam po natin na alam ninyong lahat kung anong klaseng pangulo meron tayo ngayon. Gusto ko lang po follow-upan yung sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang press con kagabi. Alam ito ng mga military. Alam ito ng mga kapulisan, sabi ni Tatay Digong. Alam nila ito noon at alam nila ito ngayon. Na meron tayong presidenteng drug addict. Maliwanag po yan sa sinabi ni Tatay Digong kagabi. At ang sabi ni Tatay Digong, papayag ba tayong mga Pilipino
na pamunuan na sa 4 na taon ng isang Pangulong Durugista? Well done. Lumabas kayo. Mag-voice out kayo. Tayong lahat, meron tayong mga mahal sa buhay. Meron tayong mga anak. Meron tayong kapatid. Meron tayong kamag-anak na posibleng mabiktima ng mga turugista na dumami na naman ngayon under Marcos admin. Tama! Ngayon ho, sa mga militar, baka ho po pwede yung inyong tungkulin. Kami po'y nakiusap sa inyo. Gampanan ho ninyo. Ang inyong tungkulin ay protektahan ang Republika ng Pilipinas. Protektahan ang ating konstitusyon. Protektahan ang interes ng maraming Pilipino. Nanunumpa po kayo sa watawat ng Pilipinas. Hindi po kayo nanunumpa sa isang politiko na naghari-harian ngayon sa bansang ito. Ipaglaban niyo po ang maraming Pilipino. Mga kapwa ko Pilipino, mga kababayan ko na nandirito ngayon, maraming salamat po sa inyo dahil gising na po kayo. Sana ho, marami pa pong magising sa katotohanan na ang gobyernong ito ay pinamumunuan ng mafia. Maraming salamat po. Thank you, Bisnak. O sige, sa ng panawagan ng mamamayan na hindi mapipigilan-pigilan mula Luzon, Visayas, Mindanao at ibang panig ng daigdig. Duterte! 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 Ulitin natin, ang Duterte brand of leadership ay kontra korupsyon, kaya good governance yan. Tama! Ang Duterte brand of leadership ay kontra kurakot, durugista at sindikato, kaya good governance yan. Tama! Ang Duterte brand of leadership ay kontra sa mga teroristang komunista at mga sindikato sa loob at labas ng gobyerno, kaya yan ang good governance. Pakinggan natin before kay Brother Osman ang isa pang tagapagtaguyod ng ating kalayaan. Yusik Ben, ikaw na mag-introduce. Isa kong kapay. Si Colonel Cesar North yan, taga North. Contapay. Lakay. Si Lakay, Cesar Contapay, ito po ay kilala na isang tagapagtanggol ng ating demokrasya at nagbuwis ng buhay at serbisyo sa bansang ito. Siya po ay retired police colonel. Magandang gabi sa lahat mga kababayan. Magandang gabi. Bago ako magsalita, ibigay alam ko sa inyo ito at saka matanaw ninyo, makita ninyo ang sino yung nasa picture nito. Yang nasa picture nito, walang iba. Kung hindi yung bangag na buhaya sa Maharlika. Itong taon ito, sa tulong natin, sa pagboto natin, ay naging presidente. Marami siyang pinurumesa para sa pagpamahal sa ating bayan. Una, yung papangon tayo mali. Ano man nangyari, kabaliktaran. At saka nababaon na tayo ng kahirapan, nababaon tayo ng utang. Na ang utang na yan, ang bata na hindi pa pinanganak ay nagkaroon na ng utang. Utangin na niyan. Yung Romualdez na yan. Sa palagay ko mga kakapatid ko, ito na parito ngayon, ito ang kabuuan ng 32 milyones na nagkagusto na maging presidente ang ating minamahal, si Inday Sara Duterte. Kaya mga kapatid, iniisip ko, puso ng lahat ng Pilipino
na hindi tayo papayag na iskandaluhin ang 32 milyones na taong bayan na nagsama sa ating Vice Presidente si Inday Sara. Ipabaw natin na dapat ang dignidad ng bawat mamamayan, ng bawat Pilipino, hindi karapat-dapat na ito ang ginagawa nila sa ating mga kapatid. Nawawala ang dignidad. Inaabuso ang interes ng taong bayan. Akalain mo naman, yung pera natin, ginagastos sa pamulitika nila. Nag-umpisa yung pagbibigay ng ayuda noong election sa barangay. Binibigyan nila yung mga kandidato nila ng 3 milyong pesos. Saan galing yung pera na yun? Hindi galing kay Romualdez. Hindi galing kay Dahil mapayag siguro tayo na ibigay natin yung pera natin sa kanya. Provided ang itsura niya ay parang Mongoloid. Makikita naman ninyo. Wala pumapalagpag doon sa Kalahin mo naman, yung pera natin, ginawa niyang Romualdez rice. Romualdez! Kaya mga kababayan, napakalaking bagay ngayon yung presensya ng bawat isa sa atin ngayon. We are representing the interest, the respect, the dignity of those 32 million votes rendered to our Vice President na minamahal nating Vice Presidente si Inday Sara Duterte. Kaya mga kababayan, pilitin natin na ibaba, patalsikin ang mga buhaya, ang mga bagat sa Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat! Maraming salamat kay retired Police Colonel Contapay. Nakita nyo naman ang kanyang pagpapahayag sa loobin ito ng Contapang na Contapay, sa loobin ng mamamayang Pilipino na hindi natin deserve na magkaroon ng kurakot na gobyerno. Kaya tayo nagtitipon-tipon sa EDSA Shrine. Ngayon, tawagin natin si Brother Osman para sa kanyang pagbibigay din, si Brother Randy, sa kanyang pakikipagkaisa sa pagtitipon-tipon para sa malayang pagpapahayag ng mamamayang Pilipino dito sa EDSA Shrine. Maraming salamat ka Eric. Thank you. Kami po ay nakikiisa bilang representative sa mga muro na nandito ngayon sa EDSA Shrine. Ngayon po, nanawagan kami sa mga kapatid ko na mga muro na tayo po ay magkakaisa dahil ang dugo ng ating mahal na Duterte ay may dugong muro. Palagi niyang sinasabi na ang nanay ko ay may dugong Maranao, Tausog, Kagan at saka Iranon, yung 5 tribo sa Davao City. Kaya ngayon, lumabas na kayo mga kapatid ko na mga buro. Ito ngayon ang oras natin na para pamuno ang tunay na pagkakaisa, ang tunay na leader na maasahan at mapaunlad niya ang buhay ng Pilipino. Kaya mga kapatid ko, yung bintang nila sa mga Duterte na mga korupsyon sa 125 billion, kami po ay matagal
kilala ninyo sa Davao na sila ayaw nila magkuha ng pera kasi nasaksiyan namin na sila ay puslit ng mga tunay na mga trabaho, tunay na leader, tunay na Pilipino. Kaya sa atin mga kapatid, tinatawagan po ko kayo na ngayon, oras na ngayon, lalabas na kayo, nandito tayo sa IDSA at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating maraming salamat sa ating mga brother Bangsamoro na nandito po sa ating pagtitipon ng mapayapang paghahayag ng mamamayang Pilipino. Ang isang matino na lingkod bayan itinuro ni Pangulong Duterte ay dapat sincero na naglilingkod sa interes ng mamamayan at hindi kurakot sa kapangyarihan at hindi rin abusado. Pakinggan natin ang dating naglingkod sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte at ngayon ay isa sa lider ng grupong namumuno para sa pambansang kilusang tinatawag na Marcos, alis dyan, at mamamayan ayaw sa digmaan at droga. Walang iba, si former Undersecretary Ben Ranque. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang demokrasya! Sa yugto na may banta ang demokrasya at kalayaan, balikan natin ang ginawa ng ama ni Bongbong Marcos, ang diktadoryang Marcos Romualdez 1.0 na siyang naglunsad, nag-IDSA 1. Balikan natin yun. Bakit ba tayo naglunsad noon ng IDSA 1? Dahil sa kagawan ng 20 years of Marcos dictatorship. Ngayon, ang Marcos 2.0, tinulungan natin sa pag-akala na iba siya sa kanyang ama. Diba? Iba siya. Akala na lang natin yon. Kasi binigyan sana natin siya ng pagkakatao. Diba? Pero anong nangyari sa 3 taon na ngayon? So ang Marcos Romualdez virus 1.0 nagiging Marcos Romualdez 2.0 virus. Masahol pa sa COVID-19 virus. So, kung pinatalsik natin ang kanyang ama dahil isa siyang virus 1.0, dapat gawin din natin yan sa anak. Di ba? Kung sinupil ng ama ang kalayaan at demokrasya noong araw ng kanyang panahon, ngayon, sinupil din ng anak ang kalayaan at demokrasya ng taong bayan. Hindi tayo papayag. Sana matuto na tayo. Matuto na tayo. Hindi na tayo papayag. Hindi tayo papayag na pabalik muli ang pananakop ng mga virus ng Marcos Romualdez virus 2.0. Alisin na natin yan. Alisin na natin yung virus na yan. Alisin, mga magdanakaw. Alam na niyo ang bitulong sabihin. So, mga kababayan, nandito po tayo upang ipahayag ang ating mga damdamin. Hindi tayo dito manggugulo. Ang ating sasabihin lang sa presidente, wala kang kakayahan kasi may sakit ka. Wala kang kakayahan dahil na-influensya ka sa droga. Wala kang kakayahan dahil wala kang nalalaman sa pagsilbi sa taong bayan. Dahil nung ang ama mo ay diktador, ay lakwat sino ka lang. Tinatanggap namin ang aming pagkakamali na tumulong kami kay Inday na ihalal ka. Pero kung nagkamali kami noon, ngayon, ituwid namin ang aming pagkakamali sa pamagitan ng pagsabi sa iyo, step down, down na, bumaba ka na. Marcos, alis dyan. Down na. Marcos, alis
natin sa mga independent media vlogs ngayon, mga kababayan. Ngayon ay pakinggan natin, kailangan may boses din. Ang isa sa pinabayaan ni Marcos na sektor sa lipunan, ang kababaihan. Tawagin natin si Inday Cares, Karen! Pagkatawag, Karen Poblete. Brownie, walang kuya! Ayan nyo na muna si Browner. Brownie, walang kuya! Pakinggan nyo muna ang ating mga tagapagsalita. Si Ma'am Karen Poblete. Okay, come here, Ma'am Karen. Sa poses ng kababaihang Pilipino, kung bakit nagtipon-tipon dito ang maraming mga matatapang na kababaihan na hindi magpapasakop sa abusadong gobyernong ito. Ma'am Karen Poblete ng Inday Cares. Brownie, walang kuya! Ika, Eric! Ano ang masasabi ninyo sa gobyernong ito? Makakapagpatay pa ba tayo ng 2028? Hindi na! Ano ang mga ginagawa ng mga Quadcom? Hindi, Sara! Ang dami-daming dapat asikasuhin na problema sa bayan ito. Di ba po? Nandito kami, ilang araw na kami, kung saan nandun si Bibi Sara, nasa veterans, lahat po kami, talaga mga supporters si Bibi Sara, nandito po lahat. Alam ko, nandito ang mga iba't ibang grupo, maraming po salamat sa mga vloggers, sa mga media, at sa mga kaninang madaling araw na hindi pa po umuwi. Hanggang ngayon, nandito pa. Yung doon, iba, mag-uuwian pero magbabalikan po sila. Kaya tara na, dito sa EDSA, isigaw na po ninyo ang inyong mga damdamin, ang inyong saloobin dito sa gobyernong ito na ang 20 pesos na bigas ay hindi mangyayari. Dahil ang nagsasalita lang na 20 pesos ang bigas ay bangat. At hindi na tayo magpapaputol sa mga nagluklok, sa mga Marcos. Sino ba ang nagluklok sa mga Marcos? Sino ang pinutol? Sino ang magpapalayas? Ano ang ginagawa nila sa mga mamayang Pilipino? Mga katulad ko, ano ang mangyayari sa mga anak natin, sa mga apo natin? Diba? Pag ganito ang gobyerno, kaya nananawagan po kami sa iyo, mahal na presidente. Minsan na kaming nabudol. Diba? Alam mo, hindi ko alam kung anong Diyos ang meron sa katawan mo. Mahihiya ka naman sa apo mo. Mahihiya ka naman sa mga anak mo. Ituro mo ang tama sa mga anak mo. Diba? Sa mga kamag-anak mo. Hindi ba sila nahihiya kapag mapasok sila sa eskwelahan? Diba? Kinukutya sila. Maging ikaw, First Lady. Diba? Iniidolo ka ng lahat. Diba? Maging ako. Iniidolo kita, pero anong ginawa mo sa amin? Diba? Sino ba ang gobyerno ngayon? Mabuhay si Banat! Sino? Mabuhay si Banat! Ako, nandito ako para ipaglaban at isigaw ang aking damdamin kasi ano pa? Ano pa ang nangyayari? Saan pa? Diba? Katulad nga ng sabi ni Bibi Sara, diba? Ano? Ano pa? Saan ka pa? Diba? Sino pa ang pumatay? Ninoy Aquino. Diba? Kaya nga, yung sinasabi na ako ang papatay sa akin ay ipapapatay ko sana. Huwag na natin gawing issue yun. Diba? Ayusin natin ang gobyernong ito. Diba? Kung gusto natin maging ayos. Yun lamang po. Maraming po salamat sa pagkakataon na makapagbigay ng saloobin sa inyo. Practice mo na, practice para kayo ay mabuhayan ng inyong paninindigan. Wait mo na. Sige. Pagkatapos ng Duterte ko. Ito ha. Okay. Okay, ito. Practice mo na, practice. Ito. 1, 2, 3, go. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Gobyernong manloloko. Gobyernong manloloko. Labanan mo, itakwil mo. Labanan mo, itakwil mo. Okay, mas mabilis ha. Sige. Isa pa.
Announcement muna before ang ating practice ng ating community chanting. Okay. Announcement. Dito tayo itira dahil may ang dasal natin prayer vigil eh. Meron tayong ano dito, permit, church vigil. Kasi magdarasal tayo, di ba? Kaya na dito. So, magdamag tayo kasi 3 days tayo dito may permit sa magdarasal. So, huwag tayong aalis dito, ha? Malinaw. Sige, sa mga nanonood ngayon sa Sambayan ng Pilipino, ang gusto pong mag-participate, papalapitin dito. Palapitin lang dito. Okay. Attention muna. Kung dito ang instruction sa ating megaphone para tuloy-tuloy tayo. Para mas may direksyon at may kabuluhan ang ating mga pagsisigaw ng ating saloobin. Brownie, walang bayang! Okay, start tayo. Thank you, ma'am. Walang bayang si Brownie! Sabayan natin ha. Sabayan si Kaya Rick. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Di patapos ang laban mo. Si Marcos naman loloko. Si Marcos naman loloko. Labanan mo, itakwil mo. Labanan mo, itakwil mo. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. 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 The people united will never be defeated. 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 Ayun! May magsasalita! Ang ating mga PI, i-reserve mo na yan. I-reserve nyo muna mga PI. Ang authorized daw na mag-PI, brother, si Tatay Digong lang. I-reserve mo na, i-reserve. May magsasalita po na galing sa lokal na konseho. Sana si Ma'am Goldie, ang ating tagapagsalita ng kanyang solidarity message. Sana po, ilapit na dito. At hindi ko po siya nakilala kanina. Kung wala pa, ay ibibigay ko muna kay Brother Oliver ang ating mga ilang habilin. Pero bago kay Brother Oliver, Yusek Ben Ranke, nandyan ka pa? Okay, habang nanonood kayo, ito po. Paano kayo makakatulong sa pagtitipon sa EDSA? Listen mo na. Number 1, magambag-ambag ng tubig, nilagang saging, nilagang itlog, nilagang kamote. Huwag na po ang fried chicken, pero kung gusto nyo, pwede rin. Ulitin po natin na nanawagan si Ka Eric na magpadala po kayo ng malinis na inuming tubig. Kahit anong brand, basta Galili water lang ng SMNI. Ay! Kahit anong brand talaga. Biro lang, kahit anong brand po ng malinis na tubig, kahit isang bottled water, pwede na po. Dito po sa likod ng malaking estatwa o ripolto ng Virgin Mary, sa gitna ng EDSA Ortigas Junction, sa EDSA Shrine, tubig, nilagang saging, nilagang kamote, nilagang itlog, pandesal, pwede rin po. At lalo na, samahan nyo na rin ang bitbit yung pandesal. Magkisama kayo sa prayer vigil ng Sambayan ng Pilipino dito sa EDSA Shrine. Ito'y walang tulugan, walang uwian, sapagkat yayanigin ng totoong kapangyarihan ng mamamayang Pilipino ang gobyernong inutil at walang damdamin sa mamamayang Pilipino. Anong sigaw ng taong bayan na tatagundong sa paligid ng buong bansa? Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. 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 Brother Oliver, i-practice niyan ha. Maya-maya, may iba pa tayong mga community chanting for our mission. Okay, go. So magpasalamat po tayo sa Panginoon Diyos dahil ibinigay niya ang lugar na ito upang sa pangatlong pagkakataon ipagsak po natin ang gobyerno ito. Dahil nagsama-sama na po ang mga Pilipino
nagsama-sama na ang ibang mga religious o any denomination. Magsama-sama po tayo. Ang laban na ito ay laban ng bawat Pilipino. Ito pong laban na ito ay laban sa mga susunod na henerasyon. Dahil tayo po, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa bundok ito. Pero kaya natin pinaglalaban ito dahil sa bansang Pilipinas. Dahil alam natin ang Pilipinas ay kinikilala sa buong mundo. Richard, may Yan po ang katotohanan. Pero ngayon, ang bansang Pilipinas nasisira dahil sa mga Marcos. Nasira na sa kanyang tatay. Ngayon, sinira naman ng kanyang anak. Yan po ang magpapatunay na ang mga Marcos ay talagang sobrang corrupt. Sobrang corruption ang nangyayari. Kaya, ang ating hinihiling si PP para Duterte ang ating iluluklok. Dahil siya lang po ang tunay na may karapatan na panguna at pamuno sa bansa po natin. Dahil si BP Sara lang, nakita po natin ang pagmamahal niya sa taong bayan. Dahil si President BBM ay isa